isa. Praise Church. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Pakisabi nga po sa katabi mo, maganda ka pa sa umaga. Amen. Amen, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Isa nga pong malakas ang palakpak sa ating Diyos sa bahay. Lord, we will worship you, O God, in spirit and in truth sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Lord. Sige po, tayo pong lahat ay umawit sa ating Diyos. Thank you, Jesus, O God. Hallelujah, Lord. Every tribe will see your glory. Every nation's bound before you. All the treasures turns to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise the Lord, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God, ever entrusting. Ayo, 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 amen, Lord, hallelujah. Ayo, 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 every tribe will see your glory, amen, Lord, hallelujah. Every nation's bow before you. All the treasures turns to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise the Lord, honor and strength unto our God, unto our God. With matchless, endless, love unrestrained. This is our God, ever we praise Him, Lord, honor and strength unto our God, unto our God. With matchless, endless, love unrestrained. This is our God, ever we tribe sing. Ayo, 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 hallelujah, Lord. Ayo, 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 ayo. Oh, there is no one, hallelujah. There is no one. To the church, sabihin po natin, there is no one. Hallelujah. There is no one like a God. There is no one like a God. Oh, wala kang katulad. Wala kang katulad, O Amen, Lord. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Praise the Lord, honor and strength unto our God, unto our God. With matchless, endless, love unrestrained. This is our God, every tribe sing. Praise the Lord, honor and strength. Lord, unto you, O God, hallelujah. Unto our God. With matchless, endless, love unrestrained. This is our God, every tribe sing. Ayo, ayo, hallelujah, Lord. Ayo, 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 ayo. Oh, there's no one, and there is no one like a God. 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 Church, wala kang katulad. Wala kang katulad, O
Diyos. Wala kang katulad. Amen, oh God, hallelujah. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, oh Diyos. Hallelujah, Lord. There's no one like you, oh God. Hallelujah. Thank you, Jesus, oh God. Lord, we acknowledge your presence, oh God, in our midst, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. We welcome your presence, oh God. Hallelujah. Jesus, hallelujah, Lord. I'll give you glory for all you brought me through. And now I'm ready for whatever you want to do. I'm moving forward to follow after you. And now I'm ready for whatever you want to do. Church, hallelujah. Your presence is an open door. Want to, Lord, like never before. Amen, Lord. Your presence, oh God. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Jesus. In every season, your grace has been enough. Amen, Lord. And I'm believing, Lord, the best is yet to come, oh God. Hallelujah. The cross before me and all the things above. And now I'm reaching, the best is yet to come. Lord, your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Amen, Lord. Hallelujah. Your presence, oh God. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Hallelujah. Come on, church. Let's clap our hands together. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Church, let's sing. I know, breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise that He won't stop now. Amen, Lord. Hallelujah. I know, breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise that He won't stop now. The church, I know, hallelujah. I know, breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise that He won't stop now. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Your presence is an open door. To the church, hallelujah. Want you, Lord, like never before. Amen, Lord. Your presence, hallelujah. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Oh, your presence, hallelujah. Your presence is an open door. So come now, Lord.
sa ating Panginoong Jesus. Thank you, Lord, for your presence, O God. Thank you, Jesus, O Lord. Tunay nga, Panginoon, sa iyong presensya may kapayapaan, Panginoon. Sa iyong presensya, Panginoon, may kagalingan, O God. Sa iyong pagpresensya, Lord, may pag-asa pong aming mga puso, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan ay nakambit sa piling mo. Wala nang hanapin pa. Sabihin po na, Lord, wala nang hanapin. Wala nang nanaisin pa. Kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama.
Saan pa? With our hands lifted high. Sabihin po natin, loobin mo, O Diyos. Loobin mo. Amen, Lord. Hallelujah. Paluyan ng walang hanggan, mapulit masamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. O maghari ka, O Diyos. Hallelujah. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. O maghari ka. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah, Lord. Sa'yo ang pinakamataas sa papuri, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Muli, church, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi po sa Isaiah chapter 40, verse 31, ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas, lilipad sila ng gaya ng isang agila, tumakbo man sila ay hindi mapapagod, lumakad man sila ay hindi manghihina. Hindi ko man po alam kung ano po yung pinagdaraanan ng bawat isa sa atin, no? Pero ang gusto lang po sabihin sa atin ng Lord, no, nabigyan niya tayo ng pagkakataon na i-restore niya ulit yung mga kalakasang nawala sa atin. Sabi din po dito, maaaring yung iba po sa atin hindi na alam kung saan pa kukunin yung lakas na nawala sa kanila. Pero ang Lord lang po kasi sobrang galing lang po talaga yun, no? Na parang may mga times na hindi mo na alam kung saan ka pa kukuha ng lakas, pero siya mismo yung gagawa ng way para makatagpo ka niya. And yun lang din po, church, no? Na ayaan lang din po natin na iangat tayo ng Lord sa mga bagay na bumaksak tayo o sa tingin natin napapagod tayo. And katulad lang din po, no, na sinabi doon po sa huling awitin, sana maging ang puso lang din po natin, no, talagang ma-apply lang po natin yung sa lyrics lang din po na loobin mo ang buhay kong maging banal mong tahanan. No? Na parang dito lang din po, tulungan lang din po natin ang sarili natin na maging karapat dapat tayo para sa harap nating Panginoon. And yun lang po, church, pray lang din po tayo. Heavenly Father, thank you for this day, Panginoon. Tunay, Panginoon, na Ikaw, Panginoon, ang kumatakbo sa bawat isa, Panginoon. Lord, tulungan mo lang po kaming maging kagamit-gamit sa harap mo, Panginoon. Kung ano man po, Panginoon, yung mga kalakasan, Panginoon, na nawala sa amin, Panginoon. Ikaw po ang tunay na magbalik nito, Panginoon, na tulungan mo kaming gamitin ito sa tama, Panginoon. Lord, maging ang service, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, Ikaw lamang, Panginoon, na magsentro, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, na ma-receive namin, Panginoon, yung mga word na ibababa mo sa araw namin, sa araw na ito, Panginoon. Maging yung speaker, Panginoon, na gagamitin mo sa araw na ito, Panginoon, itago mo lamang po siya sa iyong likuran at tunay na salita mo lamang, Panginoon, ang maibaba sa pamamagitan niya. We thank you, Lord. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Yung church, pwede na po tayong maupo. Thank you po. Thank you, Lord. Yan, sige. So magandang umaga po sa bawat isa, no? Yung ating pastor po ngayon, kasama ng mga iba po natin, kasamahan dito ay currently nasa Palawan. So nakakatuwa po kasi even yung ating pastor, bukod sa speaker po, si tatay doon sa conference doon sa Live Church, is I believe recharge din po nila yon, no? Recharge. So I pray ngayong umaga na to, ito din po yung maranasan natin, no? Yung makapag-recharge din tayo. So, it was Tuesday, no, when I learned na, ayan, ako po pala ang mag-speak this Sunday, no. So, nung Tuesday na yun, parang gusto ko na lang tapusin lahat ng gagawin ko that week, no. Kasi syempre, madami din tayong ibang ginagawa, no. So, sabi ko para ma-meet ko na si God. So, yung Tuesday, iniisip ko, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, no? Hindi pa din sa akin clear kung ano yung nais sabihin sa atin ng Lord as a church, tayo as individual, no? Tapos yung Saturday na, parang I feel na
Lord, I'm losing time na. Parang Saturday na agad, no? So, pagising ko nung Saturday na yon, isa lang yung tanong ko sa Lord, parang, saan ba tayo magmi-meeting? Di ba? May ganun ba kayo? Yung pag naka-meeting mo si God doon, parang feeling mo ibababang word sa'yo, no? So, nag-isip ako ng mga option. Yan, sabi ko, mag-prayer mountain kaya ako. Ayan, sa isip ko, pag nag-prayer mountain ako, kaya lang ang layo, baka mahagard ako pag-commute, no? So, inisip ko, bukas pa ba yung solarium? Nakakapag-solarium ba kayo, di ba? Nag-isip ako sa meeting place namin ng Lord. Inisip ko sa malapit na coffee shop. Or, pag wala na talaga, sa kwarto na lang, no? So, habang naghahanda po ako para sa meeting namin ng Lord, para mag-ask ng word, no? Bigla na lang ako naiyak nung habang nagpe-prepare ako. Sabi ko, Lord, di naman din talaga masyado mahalaga kung saan ako pupunta. Sabi ko lang nun, sa totoo lang, gusto lang naman kita makabanding. Diba? So sabi ko, napapagod na ako mag-isip kasi nung mga days prior that, may mga pagsasalita na din po ako sa mga tao. No? So parang gusto ko lang talaga yung makabanding lang ang Lord. So pagsabi ko po nun, para akong biglang nawala ng pressure. Alam mo yun, parang biglang nawala yung pressure. Tapos, may mga pinaalala sa akin si God na mga ordinary meetings namin. So, nung Thursday, binalik niya ako sa devotion ko nung Thursday, September 7. And dito lang po iikot yung pag-uusapan po natin. Sabi po doon sa 2 John 1:12, I have much more to say to you, but I don't want to do it with paper and ink. I hope to visit you soon and talk with you face to face. Then our joy will be complete. Inulit na naman, no, sa 3 John, sabi dito, I have much more to say to you, but I don't want to write it with pen and ink. For I hope to see you soon, and then we will talk face to face. Minsan ba, ang sarap pag iniisip mo sinasabi sa'yo ni God, nak, gusto na kitang makita, pero wag naman face-to-face agad, Lord, na Inisip ko naman, face-to-face na agad, Lord. Pero basahin natin to sa Tagalog. Sabi dito, marami pa sana akong sasabihin sa'yo, ngunit hindi ko nasusulat. Umaasa ako na madadalaw kita sa lalong madaling panahon at mapag-usapan natin ito. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, sa atin, sa church, no? Ngunit hindi ko na lang isusulat sapagkat umaasa akong makakadalaw ako riyan at makakausap kayo ng personal upang malubos ang ating kagalakan. So this morning, ito lang po, dito lang iikot yung pag-uusapan natin. It's about our meeting with God, no? Sige, pray po muna tayo. Panginoon, this morning, we want to meet with you. Gusto po namin, Panginoon God, na makatagpo ka, na walang ibang mahalaga, Panginoon God, kundi yung ma-experience ka namin, yung makatagpo ka namin, God. Lord, we pray, Lord, that our joy will be complete kasi kinatagpo mo kami sa umagang to, Panginoon. Bawat isa dito, God, yes, may mga pinagpe-pray sila, Panginoon God, may mga hinihintay din silang sagot sa iyo, Panginoon. But I pray that more than all these things, God, more than recharge, ang panalangin lang namin, God, ma-meet mo kami this morning. In Jesus' name, amen. Ayan, okay. So, ito po. So, binalik ko yung mga minutes of the meeting namin. So, ito, September 7 yan. So, nung Thursday yan, no? Pero, I was reminded na I first encountered this verse pala around, siguro mga 15 to 16 years ago, no? Naalala ko po nun, ganito din po yung eksena nun no? Parang nung week na yon sinabi sa akin ni tatay na mag-share daw po ako ng devotion sa praise mat ng tubig pa po tayo, no? Naalala nyo dati, kung naabutan po ng iba dito yung nasa praise mat ng tubig pa tayo, yung bago mag-start yung worship service, may may mag-share muna ng devotion. So, gantong-ganto yung pakiramdam ko na sabi ko, naku Lord, wala pa akong ma-share. Kasi syempre minsan, di ba, it's not about yung may ma-share ka lang. Syempre ang gusto mo, bukod sa fresh revelation yun ng Lord, Lord, talagang ito din ba yung pinapasabi mo sa amin? Panglahatan ba to o pang personal lang to? Pero naalala ko po nun, ito yung binigay na word sa akin ni God. Tapos, parang all throughout po na nag-share ako ng devotion, parang umiyak lang ako doon, no? Kasi parang sobra ako na-touch na, ang galing naman ni God, no? Time and again, more than siguro sa kaya natin i-share or more than siguro sa kauhawan ng bawat isa, ang gusto lang naman talaga ni God, ma-meet tayo
No, yung meron ang end goal lang talaga ni God is katagpuin tayo. So, kayo po ba naranasan nyo na yung may ka-meeting kayo na VIP? Halimbawa po, no, sa mga estudyante po dito, kunyari, ano nyo na, thesis defense. Tapos nakita mo parang, oh, ito pala mga panelists. Di ba, nakita mo na yung mga profile, naku, gisado kami nito. Di ba, yung pag may imimit kang VIP, o sa mga kasama naman po natin dito na nagwo-work, kunyari, may magpe-present ka sa client. Tapos yung iba naman dito, kunyari, business pitch. Di ba? Or kunyari, imimit mo yung presidente o kung sino man yung ano. So, ang nakita ko po dito, pag depende sa value na i-assign mo dun sa person, the more important yung i-assign mong value dun sa person, the more kang mas kabado, the more kang mas pressured. Kunyari, imimit mo tropa mo, di ba? Di ka masyado kinakabahan yan, magchichikahan lang kayo. Pero pag naisip mo, naku, mahalagang meeting to, so grabe yung kaba mo siguro, talagang todo ligo ka nun, todo prepare ka. Pero na-realize ko po kahapon na habang inahanda po to, si God, si Jesus, na most important person, parang gusto niya lang imit kami, tapos wala kang pressure kapag imimit mo si Jesus. Na parang, how ironic na yung most important person, which is in the person of Jesus, pag siya yung imimit mo, hindi mo kailangan ma-pressure. Diba? Hindi ka pressured. So, alam niyo po ginawa ko kahapon, di ba magpe-prepare ng message? Ito po. Oh, nagpa-pedicure, di ba? So sabi ko, nawala yung pressure ko, no? Parang iniisip ko kasi, naku, patay, mag-speak ako sa church, patay, ang sisundan ko si Pastor Manric, si Tatay Lo. Yung, grabe yun, nape-pressure ako na patay. Kasi kung life group, di ba, parang komportable ka mag-share. O, wala po eh. Nung sabi lang sa akin ni Jesus, gusto lang naman kita i-meet. Sige, nakbanding lang tayo. So iniisip ko, ba't pa ako lalayo? Eh di kung ano lang yung gusto ko gawin for that day, sama ko lang si Jesus. So habang nagpapapedicure ako, nagbabasa ako nung sobrang tagal ko nang gustong basahin na book. Nagkape lang ako, mag-gym pa ako dapat, pero wala na, naantok na talaga ako. Pero alam niyo yun, sobrang naging relax. Because, alam niyo po yun, ito yung realization ko kahapon. Maybe, kaya po tayo pressured, burdened, and tired because we are meeting so many people or meeting so many goals and deadline when all God wants for us is our meeting with Him. Nakaka-pressure po ba kapag may minimit kang target, may minimit kang deadline, may minimit kang mga tao? Yes, nakakapagod. Pero yun ba? Talagang umiikot ba yung buhay natin sa mga ganong meeting? No? So, naalala ko po, no, 'di ba, yung magkapatid po si Mary tsaka si Martha, no? Si Martha, syempre iniisip niya parang, nako, magluluto ko, 12 na disciples tong pagluluto ko, tapos syempre si Jesus pa, baka may mga kasama pa to. So, abalang-abala siya, no? Tapos si Mary, relax. 'Di ba? Sabi niya pa, Lord, paggalitan mo nga tong kapatid ko kasi petiks eh. Hindi ako tinutulungan mag-prepare ng food, no? Pero ang sabi lang sa kanya ni Jesus, 'di ba? Only one thing is needed, no? And Mary chose the better part. So, wala po ako masyadong sagot na ibibigay po sa church, eh. More of tanong. Ito lang po yung tanong na gusto ko ibigay, no? Asan na to? Ayan, ay. Ayan, ay. Ayan. Today, who are we meeting? Yes, iba dito magsasayaw, 'di ba? So, ayan, naku, memorize ko ba yung steps? Magmo-multimedia kakanta. Iba dito may mga outreach, no, na gagawin. Pero ito po maganda itanong, no? Every day, sino ba yung talagang minimit natin? Parang, do we live our lives na parang meron ka kasi kailangan i-meet? Kaya parang sobrang pagod na pagod ka. Kahit nga po naisip ko, kahit mga bagay na para sa Lord. Kapag sobrang yun na yung tinatarget mo palaging i-meet, sobrang ano ka siguro, yung drained na drained. Pero alam niyo po, sa umagang ito, kung meron lang po tayong pinaka gustong siguro i-reflect upon po, no? Who are we meeting? Sino pa po ba talaga yung minimit natin? Sino po ba talaga yung kinakatagpo pa talaga natin? So speaking of meeting, ayan. Okay, ano ba tong clicker na to? Yan, okay. Napapaaga lahat. Ayan. Ayan. So, nung Friday po, nagkaroon po kami ng workshop, no? About meeting
etiquette sa workplace. No? So, habang inaaral po yung topic na yon, may dalawang klaseng meeting, di ba, sa trabaho. So, iba dito, mga magtatrabaho na din, di ba? Sa workplace, may dalawang klaseng meeting. May formal, tsaka may fellowship meeting. Pareha siyang kailangan, pero yung objective magkaiba, di ba? So, yung formal meeting, may agenda, basically, no? Tapos, usapang trabaho. Diba? Ito yung meeting na kailangan, pero ito yung meeting na gusto mo matapos na. Sino dito may mga ganyan? Yung inis na inis kapag sobrang dami. Kasi ngayon, di ba, yung MS Teams, no? Parang grabe, sunod-sunod yung mga meeting online, no? Pag nasasobrahan tayo dito, parang wala pa tayong ginagawa, napagod na tayo, no? Pero mahalaga yan. Part ng trabaho yan, mga formal meeting. Pero meron din part ng meeting sa trabaho natin, yung fellowship meeting. Ito yung mga informal. Pero kailangan, lunch ka with your workmates, di ba? O mga small talk sa hallway. Dito sa church, di ba, may mga ganyan. May time ang meeting nyo about ministry. O, ito gagawin natin sa outreach natin, ganyan. Ito gagawin natin sa ano. Pero may time, wala, kumakain lang kayo, nagchichikahan lang kayo. So, pareha siyang kailangan. So, noong nakaraan, nakakatuwa po, yung isa kong ka-life group, sa Palawan siya ngayon, no? Sabi, natuwa lang ako sa honesty niya. Sabi niya, Nay, alam niyo po minsan, pag nagde-devotion ako, iniisip ko talaga kung nakakatagpo ko pa ba yun, Lord. O, kaya ko lang siya kinakausap kasi need ko magka-word para sa katrabaho ko or sa ka-life group ko. Namimiss niya na daw si Lord. Alam niyo po, yung sinabi niya na yun, it perfectly, kumbaga, captures yung nararamdaman natin kapag overwhelmed po tayo ng mga gawain. Yung minsan gusto nating madaliin yung meeting natin kay God or minsan naman, alam niyo yon, yung either hindi mo minadali, pero dahil alam mo na apart from God, wala kang magagawa. So tatanungin mo siya, pero parang gano'n na lang yung usapan nyo ni God. May tatanong ka lang kasi kay God, may hihingiin ka lang kasi kay God. No? Lord, di mo kasi i-bless yung gagawin ko kapag walang word eh. So, Lord, bigyan mo na ako ng word dito. Tatanungin po natin yung bawat isa, ano pong klaseng meeting yung meron tayo sa Lord? Mas madalas na po ba yung kahit kay God, formal meeting na tayo or fellowship meeting? Ito po, yung pagpunta po natin dito sa church, formal meeting, nakaset kasi pag Sunday, alas 10, no? Ito, so kailangan, ito na yung ano ko, di ba? Or pag kunyari, life group, no? Nakaset na kasi pag ganitong araw no? Or pag magde-devotion ka mismo, no? Kasi Pero usually, anong nagiging agenda? May agenda ba palagi? Yung pag mag-uusap kayo ng Lord, kasi may gusto kang hilingin, may gusto kang tanungin. Lord, please naman, dito? Yung minsan, naisip ko, Lord, parang, ganun ba? Transactional ba yung nagiging meeting natin? Or, kasi yung formal meeting, transactional siya. May kailangan ka kasing sabihin, may kailangan ka ding makuha. Pero, ang sarap lang po, no, na balikan, Lord, parang mas masarap yung relational na kind ng meeting. So ito po, no, si Moses, noong February 13, binalikan ko tong devotion na to. Si Moses po, sa Exodus 34:29, sabi dito, sinabi ng Panginoon kay Moises, tumapyas ka ng 2 malalapad na bato, gaya nung una. So pangalawang na to di ba? Dahil susulatan ko ito ng mga salitang nakasulat sa naunang bato na binasag mo. Maghanda ka bukas ng umaga at umakyat ka sa bundok ng Sinai. Makipagkita ka sa akin sa taas ng bundok. So nung Exodus 34 verse 1-2, nag-set ng meeting si God. O Moses gantong punta ka umaga, magkita tayo, ito yung papagawa ko sa'yo. So formal meeting in a sense, no? Kasi may ipapagawa 28 verses after, okay, sa 29, bumaba na si Moses sa bundok ng Sinai. So hindi ko alam, kaya parang 40 days pa lang nangyari yun. Diba? 40 days. So nag-set ng meeting si God, may papagawa siya, tapos bumaba na si Moses. Okay, ito, 27-28. Isulat mo itong sinasabi ko ngayon. Naroon si Moises kasama ng Panginoon sa loob ng 40 days and 40 nights. Wala siyang kinain at ininom. Sinulat niya sa malalapad na bato ang mga tuntunin ng kasunduan, ang 10 utos. Nung nire-reflect ko po to, nung earlier this year, naalala ko nun kasi nasa Marcelo ko nun Tapos para iniisip ko nun,
ganun ba katagal nagsulat si Moises? Oo, nakakapagod. Siyempre, bato yun eh, di ba? Dati, ngayon kasi computer na lang eh, di ba? Tapos, minsan pag may mga kailangan ka i-compose, tapos sabaw ka na, chat GPT mo, di ba? Yung parang, naisip ko, di ba, ngayon? Pero sabi ko, siyempre, ito ibang level kasi, natawa sa chat GPT. Ayan, so ito siyempre ibang level kasi mag-iisip ka, kikinig talaga siya maigi kay God eh, tapos inuukit niya talaga. Pero iniisip ko lang, sabi ko, ganun ba yun, Lord? 40 days and 40 nights? Or, pwedeng naisip ko din, baka yung day 1 hanggang day 35, nagbanding lang sila ng Lord. Day 36, doon na siya nag-start magsulat. Kaya po natin ito pinag-usapan kasi gusto lang natin maano eh, kung titignan natin, yung mga meeting ba natin kay God, lagi ba siyang formal meeting na? Yung parang kaya mo kakausapin si God kasi, Lord, please, bigyan mo ako ng word sa business na to, Lord. Bigyan mo ako, Lord, ng word sa ano na to. Minsan kasi parang naisip ko, may mga ganun pala ako, Lord, no? Ang dami ko palang ganun. Yung ngayon, parang sobrang preoccupied ka na magagandang bagay naman. Diba? Outreach, tatanong ka about life group mo, nagtatanong ka about work mo, pero parang kakapagod din pala yung ganung meeting, no? Eh si God, gusto niya din pala yung damihan din natin yung, alam niyo po, lagi ko naman ito na-share, no? Si nanay po rin kasi sobrang inspirasyon siya sa akin in a way na kinukwento niya, 6:00, magtutoothbrush. Tapos sabi ko sa kanya kasi, naisip ko kasi at 93, ano pa kaya pinag-uusapan nila ng Lord? Parang yun kasi yung curiosity. Kasi anong topic yun ng Lord? Kasi kung ever since ginagawa mo na to, tapos at 93, ganun pa din. Alam niyo, sabi niya sa akin, sobrang natuwa lang ako. Sabi lang sa akin ni nanay, actually, inaalaw ko lang si God na i-direct kung ano yung pag-uusapan namin eh. Minsan daw may mga ipapaalala daw sa kanya si God na tao, pagpe-pray daw nila. So parang napaka-best friend lang nung dating. And I believe gano'n na gano'n din si Moises, no? So as I've mentioned, no, check. Kamusta po yung mga meeting natin sa Lord? Itong time na to, meeting natin to sa Lord eh, no? Parang, is it a transactional meeting or is it a relational meeting, no? Kaya ka ba nandito kasi may kailangan ka gawin? Kasi, syempre, may ministry ka sa church. O kaya ka pupunta mamaya sa outreach kasi ito yung gagawin mo, no? Or, kaya ka nandito kasi isa lang yung gusto ko. Gusto ko lang i-meet talaga si God ngayon. Everything else will follow. No? So, si Moises po, no, ang ganda lang po ng description sa kanya. Sabi po dito, kapag nakikipag-usap ang Panginoon kay Moises, magkaharap sila. Katulad ng magkaibigan na nagkwekwentuhan. Parang nakakainggit naman yung ganito. Kaya nga naisip ko, 40 days and 40 nights, hindi sila na-board. Eh minsan, 2 hours lang, board na tayo. Tagal naman. 'Di ba sa live group, di pa ba matatapos? Lalo pag conference, 'di ba? Nako, nakailang speaker na to. No oras kaya to. Pero pag tinitignan mo yung isang bagay, depende pala siya kung paano mo siya kinakategorize. Kung tinitignan mo to na fellowship meeting to, siguro hindi ka inip. Devotion, nagbabasa ka, baka isang verse pa lang, okay na to, Lord, I think I'm good for today. Di ba? Isang chapter. Pero okay na kwento sa akin ni Mami Joy, morning, nagbabasa siya 5 chapters. Bitin pa. Tutuloy ko pa yun ng lunch. Grabe yung ano, no? Kasi, di ba ganun yun, pag sobrang close mo yung tao, yung parang hindi kayo maubusan ng topic. Grabe, no? Ultimate bonding experience. Ultimate. Pero kasi, pag tinitignan mo yung meeting time with God as formal meeting, talaga siguro mapapagod ka talaga. Kasi, kailangan na naman mag-devotion. Chinek to before sa live class eh. Sige, sustain ko na lang. Di ba? Ay, nako, SOL na naman. Di ba mga ganyan, no? Kailangan eh. Siguro talagang yung parang iba mo siya tignan. Sunday na naman. Sige, fine, gising tayo. Yun ay pag tinitignan mo siyang formal meeting. Ganun yung nagiging outlook natin. Ano kayang sasabihin sa akin ng Lord? Ano kayang ganito? Pero pag tinitignan natin to as yung every time na we meet with God, yes, may formal meeting element kasi may panapagawa sa atin si God eh. Pero mas damihan natin yung fellowship meeting natin sa Lord. Diba? Yung I believe ko pag fellowship meeting, excited ka lang kukwentuhan si Lord eh. Excited, Lord, kukwento ko sa'yo nangyaring kanina sa work ko, grabe talaga. Lord, ito nangyari sa school ko, chichika ko lang sa'yo, di ba? Yung parang lagi kang looking forward. Okay? So, tanong lang, why are we meeting with God? Diba? Bakit natin kinakatagpo si Lord? Ba't ka nandito ngayon? Bakit pag araw-araw, bakit mo siya kinakatagpo? Ano pa ba talaga yung nagiging agenda
No? Ano pa ba yung nagiging objective natin talaga, no? Alam niyo po, nakakatuwa lang. Tuloy tayo dyan sa mga usapang meeting na yun. Tuwan-tuwa kasi ako dito kay Moises, no? Sabi dito, nang bumaba si Moises sa bundok ng Sinai, dala niya ang 2 malalapad na bato kung saan nakasulat ang mga utos ng Diyos. So tumuloy lang tayo ng verse, no? Hindi niya alam na nakakasilaw ang mukha niya dahil sa pakikipag-usap niya sa Panginoon. Nang makita ni Aaron at ng lahat ng mga Israelita, inulit lang, nakakasilaw ang mukha ni Moises, natakot silang lumapit sa kanya. Okay, inulit actually yan sa isang verse pa. Sabi dito, tuwing papasok siya sa toldang tipanan para makipag-usap sa Panginoon, nakakasilaw yung mukha niya. Tapos tatalokbangan ang mukha niya hanggang sa bumalik siya sa tolda para makipag-usap sa Panginoon. Ano po yung pinaka-point lang natin dito? Alam nyo ba na lagi sinasabi ni Tatay Loy sa atin to, di ba? Nagiging kamukha mo yung madalas mong samahan. Di ba, nagiging kamukha mo? So, si Moises, dahil lagi niyang kausap si God, dahil lagi niyang kakwentuhan, nagre-reflect sa kanya yung glory ni God, yung radiance ni God. Yung parang, grabe, napaka-glorious naman ng face nito. Sobrang obvious naman sa kanya kung sino yung madalas niyang ka-meeting. O, tignan mo yung katabi mo. Ba't parang kamukha ni, Manuel Quezon? Ay, mukhang pera. Diba? Ba't parang kamukha ni, diba? Parang, yung, 1,000 daw, 1,000. Tatlo yung Diba yung minsan, kung sino yung madalas mong sinasamahan, nagiging kamukha. Bakit ganito tong katabi ko mukhang trabaho? Bakit itong katabi ko mukhang TikTok? Okay. So, pwede pala na kung sino yung madalas mong samahan, diba? Yun yung pansinin niyo po, di ba, sa mga, si Tin nakatawa nung nakarasay ko, Tin, magkamukha na kayo ni Serge. Di ba, kasi lagi magkasama, di ba? Parang dati, syempre, nung mag-boyfriend pa lang sila, parang hindi naman sila magkamukha. Pero na-observe ko sa mga pictures nila, parang, Tin, maghawig na kayo ni Serge. Di ba, magkamukha po ba si, Pastor Emer, tsaka si Mami MJ? Yan, di ba, Parang nagiging magkamukha na di ba? Lagi magkasama di ba? So, ikaw, makikita mo din, Lord, parang nagiging kamukha ba natin si Jesus? Nagiging kamukha ba natin? Depende kung sino yung mas madalas nating samahan. So, nung nakaraan, parang narinig ko lang to. Siyempre tayo dito, magkaka-live group, di ba? Church tayo. So, tayo kaya yung mukha ng praise church sa mga tao, sa mundo? Nung narinig ko kasi one time, sabi, uy, alam mo, kopyang-kopya mo si ganito. Kapag ganitong network, ito yung nagiging mukha, Kapag ganitong outreach, parang ganito. Kinabahan ako. Naku, patay, Buti sana kung puro positive lang mapapasa ko sa live group ko, Kapag naging kamukha ko sila, di ba? Kasi, syempre, pag naging kamukha ko yung ka-live group ko, pag naging kamukha mo, yung iba, mabibless, yung iba ma-stumble. Di ba? Yun yung totoo, Pero ito yung sure. Kapag tayo as a church, as a life group, as outreaches, pag si Jesus yung naging kamukha natin, sure na sure tayo, magiging blessing tayo. Kasi tayo, we're not parang at all times, hindi naman tayo at our best. Diba? Pero ang sarap lang na makikita mahahalata, makikita, ma-obvious na kung sino yung madalas mong samahan, magiging kamukha mo talaga. So, ito po yung mga tanong lang natin, as I've mentioned, we will be a reflection of who or what we meet regularly. So ito lang, actually sobrang iksi lang, ng message natin for this morning. Kasi kahapon nga, natutuwa nga ako kay Ate Tess kanina. Happy birthday, Te, Happy birthday, Ate Tess. Kanina, nagchichikahan lang kami dun sa likod. Sabi niya, ikaw pala speaker ngayon, Pero pinag-pray lang ako ni Ate. Tapos tuwan-tuwa ako kasi yung prayer ni Ate, that's exactly, I believe, yung pinaka-word sa akin ni God ngayon. Which is, sabi kasi ni Ate Tess, parang, Lord, may times na we prepared for our message, but there were times, and I believe this is one of those times when God prepared the message for us. And alam niya po, wala akong ibang pinaka-goal today, kundi I pray makatagpo lang talaga natin ang Lord. Sabi ko nga, sana kung may bababada na lang tayo sa oras na meron tayong ngayon, sana individually and as a church,
totoong minimit talaga natin si God. No, hindi business meeting. Hindi yung just for the sake. Yung kaya ka talaga nandito kasi excited ka talagang i-meet si God eh, no? Hindi para sa katabi mo, hindi for anyone else, no? Yung gusto mo talaga na ma-experience talaga si God, no? Sino ba yung dahilan kung bakit nandito ka, no? Who are we meeting? Kahit sa araw-araw, no? Mas minimit na ba natin yung mga targets natin, no? Kasi ako po personally, nililista ko minsan madalas nililista ko talaga yung gagawin ko for the day, di ba? Nagta-target ka ng ipon mo, nagta-target ka ng ganito, no? May target ka na ma-meet mo in a day na dapat magawa mo to. Pero nakakapagod pala yung ganong klase ng life, no? It's exhausting pag nabuhay ka that way. Pero na-observe ko, mas minimit mo si God, mas iba mo ma-approach talaga yung bawat araw. Bakit ba natin minimit pa si God, no? May kailangan ba kasi tayong makuhang word? Kasi kailangan mo itong sa pagsaserve mo. Di ba? Wala namang masama doon, no? Pero bakit? Ano pa yung mas reason kung bakit natin katatagpuin si God? And gaano natin kadalas ma-meet si God? Si God na ba yung nagiging kamukha natin? Nagiging reflection ba tayo ng kung paano si God? Kasi siya yung madalas mo makausap. Di ba ganun yun? Kung sino yung madalas mong sinasamahan, nagiging kaisip mo, nagiging kaugali mo. So actually, hindi mo na kailangan minsan nga magsalita eh. Malalaman na ng tao kung nakakamit mo talaga si God. Ay, ito parang puro ito topic niya. Pag bumubukas yung bibig nito, parang ito yung madalas niya sabihin. Most likely, yun yung madalas niya kasing samahan. Yun yung mas madalas niyang tambayan. Pero ako, this morning, ang declaration ko lang po sa bawat isa. Kung meron tayong pinakatotoong nakatagpo sa umagang to, it's really God, it's really Jesus. Meron lang po tayong ipi-play na song before we spend our time to just pray silently. Kahit po, hindi na po tayo magpapa-altar call or kung ano man, no. In your corner, no, let us meet with God. I believe yun lang naman yung pinaka-objective. I don't have much to say because this is, I believe, God's message for us lang this morning. Let us meet with Him seriously and joyfully. Sige po, pwede ba play natin tong kanta na to? No? I-reflect upon lang natin ito. And let me also pray for you as you also use the remaining of our time. No? Na yung hindi hurried, hindi yung parang rina-rush, kundi talagang we are taking our time to meet with God. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is a place where you promised to be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? As I walk now through the valley, let your love rise above every fear, like the sun shaping the shadow. In my weakness, your glory appears.
nakakatuwa po dito, no? Pag ano po, no, kapag yung salitang I miss you, hindi mo yun masasabi kung lagi mo namang kasama. Kung lagi mo namang kasama, no? Pero, alam nyo, meron dito, kahit siguro nag-church naman tayo every Sunday o nagbabasa ka naman ng word ni God. Pero, meron dito, ang cry talaga ng heart mo ngayon, you really miss God. No, yung you really miss God, yung talagang seryoso ka talaga na, Lord, gusto kitang ma-experience. Can we use this time lang, no, na I'll give you few minutes lang before I pray for you na just talk to God, no? Kausapin lang natin ang Lord ngayon. It's about Him after all. No, it's about Him after all. Sige po, lahat po tayo, no, sa ating corner. Gamitin lang po natin time na to, no? Pray tayo individually and as a church. Pakita naman natin sa Lord yung longing natin na, Lord, ikaw yung pinunta ko dito ngayon, ha?
Thank you, Lord. Sige po, sabay-sabay po tayong manalangin. Lord, salamat, Panginoon God, sa umagang ito, God. Lord, all it takes, Panginoon God, is yung moment namin, Panginoon, sa'yo, God. We believe, Panginoon, wala kaming higit na kailangan, Panginoon God, kundi yung presence mo, Panginoon God. We want to have a deeper fellowship with you. We want a relationship with you, Panginoon God. Higit, Panginoon God, sa mga bagay na gusto naming sabihin sa'yo o sa mga bagay, Panginoon God, na hinihiling namin sa'yo, sa mga bagay na gusto din namin ng gabay mo, Panginoon God. Lord, more than all these things, Panginoon God, we pray for your presence, Panginoon God. We pray for your love, Panginoon God, to embrace each and every one of us here, Panginoon. Lord, marami dito sa mga anak mo, Panginoon God. Pwedeng overwhelmed, pwedeng pagod, pwedeng preoccupied, Panginoon God, sa mga bagay na magaganda naman, Panginoon God. Pero Lord, we just want, Panginoon God, this morning, God, that it's just about you, Panginoon God. It's just about you, Panginoon God, na, Lord, yung bawat isa dito, Panginoon, makakaranas ng totoong kapahingahan sa presence mo. Yung bawat isa dito, Panginoon God, lahat ng noise, lahat ng mga bagay, Panginoon, kaya naming ibigay, Panginoon, sa'yo ngayon, God. At Lord, kaya lang namin na sabihin sa'yo lahat, Panginoon, and at the same time, God, yung makaranas lang kami ng quietness sa presence mo, God. Lord, there is no greater joy than a moment with you, Panginoon, than our meeting time with you, Panginoon. And Lord, we pray na hindi to something na nararamdaman lang namin minsan, kundi Lord, Panginoon, it is something, Panginoon, that we always look forward to daily. Lord, sa pagising namin sa umaga, Panginoon God, even sa aming pagtulog, Panginoon God, sa aming pag-uwi, God, excited kami, Panginoon, na ikwento sa iyo ang maraming bagay, Panginoon God. Excited kami na makatagpo ka, Panginoon God. So Lord, we pray that this Sunday, Panginoon God, and the rest of the week, Panginoon, ay totoo mong kinatagpo ang bawat anak mo ngayon na nandito ngayon na Lord, walang ibang kauhawan, God, kundi yung presence mo lang, Panginoon, God. Lord, masdan mo, Panginoon, God, ang Praise Church. Lord, nakakatuwa, God, kasi, Lord, pinakita mo naman sa amin, God, yung value ng aming mission. Pero masdan mo yung mga anak mo ngayon, God, na more than our mission, God, we just want to go back to our Master. We just want, Panginoon God, na more than sa aming mga ministry, yung totoong binabalik mo lang kami sa totoong pagmamahal namin sa iyo, God. Lord, I pray na ang aming church ay mas makilala hindi sa aming sipag, sa aming pagmimisyon, kundi makilala kami as a church na totoo kang minamahal. Kasi Lord, kapag totoo ka naming minahal, kapag totoong ikaw yung pinaka-minamahal namin, God, magre-reflect na lang yun, Panginoon God, sa aming mga ginagawa, God. So Lord, masumpungan mo, Panginoon, ang mga anak mo ngayon na sobra ka lang gustong maranasan, sobrang gusto lang namin, God, na magpapuno sa'yo, God. And Lord, this morning, God, we just want to lift up our highest praise, God, to give you all the praises, the glory, and the honor. Masdan yung kabutihan mo, mabangha sa kagandahan mo. Makita, God, na napakamapagmahal mo, Diyos, God. And sa aming paglabas, Panginoon, God, I pray na bawat isa sa amin dito maging kamuka ng kung sino man yung kinatagpo namin, God, sa umagang ito, which is you, God. Salamat, Panginoon, God. You are preparing us, Panginoon, God, for more. But, Lord, you are filling us with more of your love. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord. Sige nga po, isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Wow, praise God. Praise Jesus.
Sa mga napakinggan po natin na paano tayo makikipagtagpo sa ating Panginoon, dapat may application po tayo. Sige nga po, sabihin nyo ng malakas, application time. O ano gagawin po natin? Nakapakinig po tayo ng mensahe ng Panginoon na dapat meron tayong regular meeting. Pwedeng formal, pwedeng fellowship meeting, pero somehow, dapat may ginagawa tayo. So ano yung pwede natin gawin? Ngayon Sunday, nakatagpo natin ang ating Panginoon. Bukas, ano po ang pwede nating simulan? Sa lahat po ng may Bible, ano pong ginagawa ng Bible? Sa Bible, sabihin niyo po sa katabi niyo. Ano ang ginagawa sa Bible? Pinagpe-pray yung Bible. Bumukas ka, katagpuin mo ako. Ganun po ba? So, dapat po ang gagawin natin, mag-set po tayo ng schedule ngayong linggo, Monday, Tuesday. Dapat regular, nakakapagbasa po tayo ng Bible at nasusulat po natin, nade-devotion po natin yung nasabi, yung paano tayo kinatagpo ng ating Panginoon. Okay po ba yon, Praise Church? O, so, pumalakpak na malakas yung ready makipagtagpo sa ating Panginoon araw-araw. Amen po ba? O sige, tayo po tayong lahat. Tayo po tayong lahat. Thank you, God. At tawagin na natin ang praise and worship team na naghahanap pa ng mic. Ayan. Praise God. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat po sa pakikipagtagpo namin sa inyo. At sa gabing ito, sa hapong ito, sa umagang ito, Panginoon, Lord God, sisikapin po namin, Lord God, na makita ka, maranasan ka. Hindi lang po kami magpapapuno, Lord God, kundi ma-encounter ka, Lord God. Ma-encounter ka namin, Panginoon. Kaya, Lord, sa tithes and offering din po namin, Lord God, in Jesus' name, Lord, maging mabangong samyo ito sa inyo. Sige nga po, ready nyo po ang inyong tithes and offering. So, isa pa pong way para natin ma-worship at makatagpo ang ating Panginoon, yung tayo po ay nagta-tithes and offering. So, kung sino pa po ang wala po sa inyong sobre, taas lang po kayo ng kamay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord. Sige po. 3 weeks ago, tingin po kayo sa akin lahat, 3 weeks ago, isa sa mga memorable worship at meeting ko sa ating Panginoon is tithes and offering. 3 weeks ago. Tanungin niyo po kung bakit. Sabihin niyo po bakit. O mas malakas. Tithes and offering, gusto ko po sobrang powerful po ito 3 weeks ago. Kasi nagpapatayo po kami sa Praise Malabon, nagpapakonstruct kami, bumibili kami ng mga bagong equipment. Mag-anniversary po kami next week. Ang dami namin pinaghahandaan na mga events. Pero bigla sa akin sabi ng Lord, anak, i-offer mo. Sige po, ano po yun? Kung personal tithes and offering ko lang, i-offer mo ang pondo ng Praise Church Malabon. Ha? Sige po, magkano, Lord? Habang nakipag-usap ako sa Panginoon, magkano, Lord? All. Lord, all? Hindi ko to pera, Lord. Pera po to ng Praise Church Malabon. Anak, all. Diba marami kayong nakikita? Magpapatayo, bibili kayo ng bagong aircon, magpapakain kayo sa mga children, magpapaparty kayo sa McDo, tapos anniversary. Lord, saan namin kukuhanin? Sabi niya, anak, all. Alam niyo, umiiyak na po ako. Nasa CR po ako neto eh. Nagsasabi, umiiyak po ako. Meeting with the Lord. As in all, Lord. Sige, ganito, Lord. May treasurer po kami si Gemma. May admin po kami si Ibon. Pag pumayag po si Gemma at saka si Ibon, hindi po sila kumontra. Kasi all to eh. Go ko, sasabihin ko sa team. Pagka-chat ko po sa kay Gemma at kay Ibon, mga kapatid, may pinapasabi ng Lord sa akin. Ito yung devotion ko. Honor the man of God and you will be established. Kung sino pupuntang man of God sa atin, we will honor him sa pondo ng Praise Church Malabon. At yung sumunod na word, we will establish.
lahat ng pangarap natin sa church na to, mangyayari. Pero ang pag-honor natin, mag-offering tayo, pero lahat daw ng pondo. Biglang chat si Yvonne, go kuya, kung ano ang leading sa'yo ng Lord, we will support you. Biglang chat yung treasurer namin si Gemma, withdrawin ko na po ba lahat? Nabibiga po ako, naiyak eh. Naiyak po ako, hindi dahil kami magbibigay, naiyak po ako dahil buo rin loob ng mga taong ito na naniniwala na alam ko, in-encounter din sila ng Panginoon. Pagdating po namin dito, iyakan lang po kami ng iyakan. We're empty-handed. Wala kaming pambili ng aircon, wala kaming pambili, pampapakain sa construction, sa anniversary, wala kaming pang-construction. We're empty. 0 po ang pondo po namin na inipon namin ng matagal na panahon. You know what happened? We pray again. We encounter God. We meet, Lord, katagpuin mo kami, nag-fasting kami. We pray. Ang bumaba po, hindi pera. Ang bumaba po, wisdom. 0 po tayo, Lord. Bumaba. Sabi ng Lord sa amin, anak, it's about time i-branch out nyo na ang jackfruit chain kasi dyan magmumula ang maraming pondo para to advance the kingdom of God. Pag nakikipagtagpo po kayo sa Panginoon, meron din po siyang direction na ibinibigay po sa inyo. Pag nakikipagtagpo ka sa Panginoon, nag-meet ka, meron siyang leading na ibinibigay sa inyo. Kaya sana mga kapatid, huwag niyong i-miss kausapin ng Lord araw-araw. 3rd week, next week, anniversary na po namin. Wala po kaming pera. Pero after bumaba po ng wisdom at leading ng Lord, nakabili na kami ng 2 aircon, nakapagpatayo na kami ng 3rd phase ng construction, nakapagpabook na kami sa McDonald's party, meron na rin kami pang shakies sa anniversary. From 0 to amazing things happen because nakatagpo natin ng Panginoon. Gusto niyo po makatagpo ang Panginoon? We will offer our best giving tithes and offerings sa ating best God. God bless po sa bawat isa. God bless po. Hallelujah. Sige ba tayo po umawit habang tayo po nagkakalob sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah, Lord. Every tribe will see your glory. Every nation's bound before you. All the treasures turns to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, with matchless, endless love unrestrained. This is the church, hallelujah. Praise and glory, honor and strength
Yung mga nagnanais po palang mag-audition for